Ito ang hardin ng panalangin. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay ilam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Magandang araw, kaagapay. Good morning, good afternoon, and good evening sa iyo na nakikinig at nanonood ngayon saan ka mang panig ng mundo naroroon. Pastor Ronald Llobrera po ito sa programang Hardin ng Panalangin mula sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Ako po ang inyong hardinero tuwing araw ng Biyernes hanggang Linggo sa ganitong oras sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan rin po tayo sa Channel 185 ng Signal Cable sa pakikipagtulungan ng GCTV at Lighthouse Media Ministry. Samahan mo ako, kaagapay, sa kalahating oras ng devotion and prayer na magpapalakas sa ating relasyon sa Panginoon. Kaagapay, mahalagang maglaan tayo ng mapayapang sandali sa kabila ng mga kaabalahan. Sa gitna ng hamon ng buhay, magandang sama-sama tayong lumalapit sa Diyos upang dumulog, makinig, magnilay at manampalataya. Ito ang hardin ng panalangin na papakinggan mula Lunes hanggang Linggo. At bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Aming Panginoon, aming Ama, sa oras mong ito, patuloy ka naming dinadakila at pinapupurihan. Muli kami ilalapit sa inyo, Panginoon, nagpapakumbaba at idudulog, O Diyos, ang aming mga panalangin kahilingan. Panginoon, sa oras na ito, katagpuin niyo po ang bawat isa sa amin, ang bawat isang kaagapay at kapatid namin saan man sila naroroon. Maging sa mga tahanan, Panginoon, kayo po ang manguna. Be the center of every family. Lord, naniniwala po kami na kapag ikaw ang aming Panginoon, ikaw ang aming Ama, hindi niyo po kami iiwan at pababayaan. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito at idinudulog namin lahat, Lord, ang mga panalangin, Panginoon, sa inyo ayon sa sitwasyon, kalagayan ng bawat isa sa amin at ng aming mga kaagapay na nandun sa kanilang tahanan, nandun sa kanilang trabaho. Panginoon, kaya niyo po kaming abutin lahat. Kaya naman po kami ay nagtitiwala lamang sa inyo. Pinagkakatiwala namin lahat sa inyo, Panginoon. Kayo po ay mapapurihan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kumusta ka na, kaagapay? Kung ikaw ay may prayer needs, i-comment mo na yan sa ibaba. Masaya kami sa hardin ng panalangin na ilapit yan sa ating mabuti at mapagpalang Panginoon. At kaagapay, sakali namang tinugon na ni Lord yung inyong mga kahilingan mula last time, i-share na rin yan sa amin upang mapasalamatan natin ang ating Diyos. Dadako na tayo ngayon sa ating pagninilay mula sa salita ng ating Panginoon. Ang ating tatalakaying paksa ngayon at sa mga susunod pang mga araw, kaagapay, ay napakahalaga. Ito ay may pamagat na ang dakilang pag-ibig.
Narito ang napakahalagang bagay, kaagapay. Maraming pagkakataon na ang iniisip mong tingin sa iyo ng Diyos ay kung papaano mo tignan ang iyong sarili. Maaring sa mga oras na ito, ang iniisip mo ay isa kang talunan o loser. At sinasabi mong, Panginoon, ako'y isang talunan, hindi ako karapat-dapat. At iniisip mong hindi ka mahal ng Diyos dahil ito ang tingin mo sa sarili mo. At maaaring sa mga oras na ito ay may mga pagkukulang ka, dahilan upang isipin mong hindi ka na pagpapalain ng Diyos dahil sa mga pagkukulang na ito. Yan ang madalas na dahilan kung bakit maraming mga tao ang hindi regular na nagsisimba. Dahil iniisip nila na hindi na sila mahal ng Diyos at hindi sila karapat-dapat. Isang halimbawa ay ang isang anak na ayaw umuwi sa kanilang tahanan sapagkat iniisip niyang hindi siya mahal ng kanyang mga magulang, na nagsasabing ayaw kong umuwi ng bahay dahil hindi nila ako mahal doon. Kaagapay, kung iniisip mo na hindi ka mahal ng Diyos dahil sa mga nagagawa mong mali, listen to this. You will not love the church that much. You will not love going to church. Why? Sinasabi mong, kasi di naman ako mahal ng Diyos. Gugustuhin mo ba sa isang environment na iniisip mong di ka tanggap ng tao? May mga taong mahal mo subalit hindi mo gusto. Mayroon ding mga taong gusto mo subalit hindi mo mahal. That's the reason why there is always a doubt whether God loves you or not. Parang, He loves me not. Sometimes you feel that God loves you. Sometimes you feel that God hates you. Kapag kaganyan ang kalagayan mo, kaagapay, mayroon kang kinakaharap na problema sa iyong pananampalataya sa Diyos. Yan ang dahilan kung bakit minsan pang less priority mo na lang ang church o ang gawain ng Diyos sa buhay mo. Because I believe if there's a problem on how God loves you, it will affect every part of your Christian life. Lagi kang nakabase sa iyong behavior. Ang isa pang bagay, inaakala mong ang iniisip mo tungkol sa sarili mo ay ganun din ang tingin sa iyo ng Diyos. Kaya kung ang tingin sa iyo ng tao ay masama, yun na rin ang tingin mo sa sarili mo at yun na rin marahil ang iniisip mong tingin sa iyo ng Diyos at sinasabi mong hindi ako tanggap kasi ayaw ng mga tao sa akin. Kaya iniisip mo na rin ire-reject ka ng Diyos at dahil yan sa iyong pag-uugali. Ang isa pang bagay, tayo ay lumaki at nagkaisip sa kultura ng pagtatanghal at paggawa. Performance. Halimbawa, kapag ang isang bata ay nakapagtanghal ng maayos, tayo ay tuwan-tuwa. At para sa atin siya ay mabuting bata, isang mabuti at magaling na bata. Subalit, sa mga panahon na ang bata ay nagkakamali, para sa atin, siya na ay masama. Yan ang palatuntunan ng tao. Kung palpak ka, walang magbibigay ng reward sa iyo. Nobody will do that because we are in the world of performance. If you do good, you'll get good. If you do bad, you'll get the penalty. That's how it works. Ang mga tao ay nakatatanggap ng gantimpala dahil sa magandang bagay na kanilang ginawa o ginagawa because of performance. Wala naman akong nakikitang mali sa ganitong paraan. Yan ang paraan ng mundo. At yan din ang ipinamulat sa atin ng relihiyon. The way God looks at us is the same way on how the world looks at us. Pag bad ka, di ka mahal ng Diyos. Pag bad ka, di ka pagpapalain ng Diyos. Yan ang problema ng marami. Na iniisip nila na ang pagtingin ng Diyos sa kanila ay katulad ng pagtingin nila sa kanilang sarili. Katulad ng pagtingin ng tao sa kanila at katulad ng pagtingin ng mundo sa kanila.
Subalit ang malaking katanungan ay ito. Paano kung ang pagmamahal sa atin ng Diyos ay hindi nakabase sa ating pagkatao at pag-uugali? Paano kung ang pagmamahal ng Diyos ay hindi nakabase sa iyong mga gawa? Paano kung ang ating pagkatao at pag-uugali ay hindi kasama sa palatuntunan ng Diyos? Pakinggan mo to, kaagapay. Meron akong magandang balita sa iyo. Jesus destroyed the idea that if you are good, God will be good to you. At gusto kong malaman mo, kaagapay, na minahal ni Jesus sa mga taong ayaw sa Kanya. Minahal niya ang mga taong hindi karapat-dapat mahalin. Jesus tells us one truth, that God's love for mankind, it is unfolding in the life of Jesus. Na sa pagkakataong ito, laging mabuti sa atin ang Panginoon at maaring nasasabi mo ngayon, totoo kaya ito? Na kahit anong dami kong pagkukulang, nananatiling tapat at totoo sa akin ang Panginoon. Kaagapay, alam ng Diyos lahat ang tungkol sa ating buhay. Walang nalilingid sa Kanya. Sa katunayan, alam ng Diyos maging sa mga panahon na ginagawa mo ang mga paborito mong kasalanan. Lagi kang nakikita ng Panginoon. Subalit, ang nakamamangha, kaagapay, ang sabi sa Roma Kabanatang 5, Talatang 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Isa-isahin natin to, kaagapay. Una, pinatunayan ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin. Nais kitang tanungin ngayon, kaagapay, nakaranas ka na bang umibig? Hindi ba't kapag ikaw ay umiibig na, ang susunod na hakbang na gagawin mo ay ipadama ang iyong pag-ibig sa iyong sinisinta? Hindi ba't lahat gagawin mo para sa mahal mo, para maipadama mo sa Kanya ang iyong pagmamahal? Maaring sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga bulaklak and chocolates. Yung iba naman ay nangangakong susungkitin ang buwan at mga bituin sa langit para sa Kanyang mahal. You know what? Our God didn't buy us roses. He didn't give us treasures. He didn't move the moon for us. Subalit ipinadama ng Panginoon ang Kanyang tunay na pag-ibig. Pangalawa, namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Yan ang pinakamatinding pag-ibig na nais ng Panginoon na malaman mo, kaagapay. Ang banal na kasulatan ay nagbigay ng kahulugan sa kasalanan. Ang mga sumusunod na kahulugan ay ang tao ay walang puso para sa Diyos, nabubuhay sa kadiliman, kaaway ng Diyos, walang pakialam sa Panginoon, at magdanakaw. Yan ang mga pakahulugan ng banal na kasulatan sa kasalanan. Subalit, kaagapay, ito ang matindi. Ang banal na kasulatan ay nagsabi din sa Romans chapter 5 verse 8. Anong sabi sa Roma Kabanatang 5, Talatang 8? Ngunit pinatunayan ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Kahit wala kang puso sa Diyos, nabubuhay ka pa sa dilim, wala kang pakialam sa gawain ng Panginoon, masama ugali mo, madamot ka, si Jesus ay namatay pa rin para sa iyo. At sa tuwing tinitignan ka ng Panginoon, kaagapay, ang laman ng puso at isip niya ay tunay na pag-ibig para sa iyo. Kaagapay, kung mauunawaan at makukuha mo lamang ang mga katotohanan ito, I'm telling you, your Christian life will never be the same again. Ang biyaya at dakilang pag-ibig na nagmumula sa Diyos ang makapagpapabago sa iyo. Amen? Sa Diyos ang papuri. Sa diwa ng pagkakaisa,
ating idalangin sa Diyos ang ating sambahan. Ako po si Pastor Jim Villapuerte ng CBN Asia. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong oras na ito na may pusong mapagkumbaba, puno ng pag-asa at pananampalataya. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sapagkat hindi niyo pinabayaan ang aming mga simbahan. Sa kabila ng mga pagsubok, krisis at pagbabago ng panahon, ang iyong simbahan ay nananatiling matatag dahil sa iyong katapatan. Salamat po sa bawat lokal na simbahan, malalaki man o maliit, nasa lungsod o liblib na lugar ay patuloy ninyong ginagamit upang ipahayag ang iyong salita. Salamat po sa mga pastor, sa mga manggagawa, mga guro ng Sunday School, mga worship leaders, mga elders, mga deacons, at bawat miyembro ng buong pusong naglilingkod para sa iyong kalalatian. Tunay nga, Panginoon, ang iglesia ay katawan ni Kristo, iba-iba ang tungkulin, ngunit iisa ang layunin na ika'y maparangalan. Panginoon, itinataas po namin ang aming mga simbahan sa Pilipinas at sa buong mundo. Naway manatili silang matatag sa pananampalataya. Sa panahon ngayon ng kalituhan, moral na pagkasira at espiritual na paglamig, patatagin ninyo ang pundasyon ng inyong mga simbahan, ng iyong iglesia. Ibalik ninyo po kami sa pananampalatayang hindi natitinag, sa salita ng Diyos na walang bahid na kasinungalingan, at sa buhay na may kabanalan at pag-ibig. Idinadalangin po namin ang mga lingkod ng simbahan, ang mga pastor na araw-araw na nagpapagal upang mangaral, magturo at gumabay sa kawan. Palakasin niyo po sila, Panginoon. Ibalik niyo po ang kanilang sigla at apoy sa paglilingkod. Ipuin niyo ang kanilang pamilya at pagpalain ninyo ang kanilang kabuhayan. Itagon niyo po sila sa iyong biyaya at huwag niyong hayaang sila ay mapagod sa paggawa ng mabuti at sa paglilingkod sa inyo. Aming Diyos, pinapanalangin din po namin ang pagkakaisa sa loob ng simbahan. Alisin niyo po ang anumang ugat ng pagkakabahagi, inggit, pride, competition, at mga hindi pagkakaunawaan. Turuan ninyo po kami na magmahalan sa isa't isa gaya ng pag-ibig ni Kristo. Naway makita ng mundo ang tunay na liwanag ng iyong ebanghelyo sa pamamagitan ng pagkakaisang aming ipinapakita. Panginoon, gamitin ninyo po ang simbahan upang maabot ang mga nawawala. Bigyan niyo po kami ng malasakit sa mga kaluluwa, sa mga kabataan, sa mga pamilya, at sa mga nawawala ng pag-asa. Bigyan niyo po ng lakas ang loob ang bawat isa na maging saksi sa iyong pangalan, hindi lamang sa pulpito, kundi sa bawat araw ng aming buhay. Maging ito ay sa eskwela, sa trabaho, sa loob ng bahay o sa komunidad. Naway maging buhay na patotoo ang bawat miyembro ng simbahan ng iyong kabutihan, kalaltian, at ng iyong biyaya. At sa mga simbahan na dumaraan sa matinding pagsubok, sa mga pag-uusig, nilalait o tinatanggalan ng kalayaan, kami po ay nakikiisa sa kanilang pananampalataya. Patatagin niyo po sila, Panginoon. Ipaalala ninyo sa kanila na hindi sila nag-iisa. Ang kapangyarihan niyo po ay sapat at ang inyong biyaya ay sapat para sa kanila. Sa bawat luha ng paglilingkod, may ani ng kagalakan na naghihintay. Salamat po dito, Panginoon. At sa lahat, Panginoon, naway hindi po kami makalimot na Ikaw ang Panginoon ng aming mga simbahan. Hindi po ito tungkol sa pangalan ng aming simbahan, laki ng gusali o dami ng miyembro. Ito po ay tungkol sa inyo, sa iyong presensya, sa iyong kalalatian, at ang layunin niyo po para sa mundo. Kaya dalangin namin, Panginoon,
na ikaw ang patuloy na mamuno sa aming mga simbahan. Ikaw lamang, O Diyos, ang aming pag-asa. Gamitin mo ang aming simbahan upang itayo ang iyong kaharian dito sa lupa gaya ng sa langit. Sa lahat ng aming ginagawa, ikaw po ang malalati. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. At sa sandaling ito, kaagapay, simulan na natin ang pagdulog sa Diyos sa panalangin kahilingan ng ating mga kaagapay. Sama-sama tayong lumapit sa ating Panginoon. Panginoon, sa oras pong ito muli kami ay nagpapakumbaba. Isinusuko sa inyo ang aming kalagayan sa oras pong ito. Kalakip nito, muli kami ay nagtitiwala sa inyo upang idulog, Panginoon, ang kahilingang panalangin ng aming mga kaagapay at mga kapatid na kasama namin ngayong nananalangin. Narito po, Panginoon, ang mga ipinadalang prayer request ng aming mga kaagapay. Nilalapit namin sa inyo si June Iponla, ang kanyang fast recovery, Panginoon, mula sa kanyang karamdaman. Siya po ay dalangin namin na mabilis, Panginoon, ang kanyang paggaling at magpagbalik ng kanyang kalakasan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lord, nilalapit din namin sa inyo si Myrna Vista, healing from stroke, Panginoon, ang aming dalangin para sa kanya na mabilisan, Panginoon, at sa lalong madaling panahon, bumalik din ang kanyang kasiglahan, Panginoon, physically. Nilalapit din namin sa inyo si Pasita de la Cruz, Lord, healing from acid reflux and dry eyes, ang kanyang kahilingang panalangin. Ang panalangin din po ng aming kapatid na si Bernardino Balagao, healing from stroke. Lord, si Kenneth Rosquillo, Panginoon, ang kanyang kahilingan ay kagalingan din naman, financial provision, Panginoon, at kayo ang mag-provide ng kanilang pangangailangan, Panginoon. Lord, ganun din kay Maylene Masido, Panginoon. Ang result po ng biopsy, Panginoon, ay amin pong inihingi na maging maayos, Panginoon. At kung mayroong mang nilalapit ang aming kapatid na ito na special prayer, Lord, tugunin niyo po, Panginoon, lalo na po para sa kanya physical health. Lord, nilalapit din namin si Enery Angolas, Lord, healing from lumbar spondylosis, Panginoon, ang kanyang kahilingan sa inyo. At si Mel Supat, Lord, complete healing din para sa kanya. Nilalapit din namin sa inyo, Panginoon, si Armin Pontud, Lord, healing and recovery from radioactive iodine. Lord, ganun din ang kapatid naming Rainier de la Peña, healing for heart condition, ang kanyang kahilingan para sa aming kapatid na ito. Nilalapit din namin si Pedro Ledama, Panginoon, healing from colon, prostate, and hepatitis, kasama din po ang pneumonia, Panginoon. Lord, igawad niyo po ang iyong kapangyarihan at kalakasan sa aming kapatid na ito. Ganon din si Sunny Robio, Panginoon, healing from cough and cold, ang kanyang kahilingan sa inyo. Si Norma Austria, Panginoon, kagalingan din para sa ubo at sipon. Lord, si Alex Barrientos, Panginoon, healing from chronic kidney disease, diabetes, Panginoon, and body weakness. Palakasin mo ang aming kapatid na ito. Nilalapit namin sa inyo si Sister Mary Ann Cruz, provision for her medical check-up, ang kanyang kahilingan. Muli din kaming lumalapit at ipinagpe-pray namin si Juan Lopez, Panginoon, financial breakthrough for her at yung good health and protection para sa kanyang mga magulang. Nilalapit din namin ng aming kapatid na si Praisy Barba, Panginoon, financial breakthrough
protection at pinagpapasalamat niya rin, Panginoon, ang mga pagpapala na kaniyang natatanggap mula sa inyo. Ganon din sa aming kapatid na si Ruby Nokum. Provision po para sa kanyang pagpapagamot or yung kanyang naka-schedule na MRI. Nilalapit din namin sa inyo, Panginoon, ang aming kapatid na si Rowena Birong and ang kanyang panalangin para kay Joanne, Panginoon. Lord, good health, Panginoon, para kay Joanne, financial provision, wisdom, maging ng kapayapaan ng kanyang isip, Panginoon. Lord, walang imposible sa inyo, kaya nyo pong katagpuin ang aming kapatid na ito sa inyong kaparaanan. Nilalapit din namin sa inyo, Panginoon, ang aming kapatid na si Edchi Diamante. Kanyang panalangin ay para kay Kenneth Rasquillo. Lord, financial provision for hospital bills. Lord, Ama, walang mahirap sa inyo. Ang inyong pag-ibig, pagmamahal ay hindi nagmamaliw. Lord, inilalapit din namin sa inyo ang panalangin ng aming kapatid na si Jacqueline. Salvation, guidance, provision for her family. Panginoon, walang imposible sa inyo. Ang pamilyang umaasa sa inyo, Panginoon, ay hindi nyo bibiguin. Lord, maraming salamat at ang panalangin kahilingan ng isa naming kamanggagawa, si Bishop Roger Villanueva, ay amin pong ipinagpipray ang mga ministry na hawak niya, yung pagtuturo po niya sa Bible School, Panginoon. Lahat ng mga paglilingkod niya, Panginoon, ay hindi po nawawalan ng saysay ito, bagkus Lord, itong dahilan kung bakit patuloy niyo siyang ginagamit, Panginoon, mightily with humble heart, Lord, sa kanyang paglilingkod. Lord, ang mga activities, Panginoon, na naka-schedule sa kanilang simbahan, lalo na po yung kanilang paparating na church anniversary, ay amin pong panalangin na kayo po ang manguna, kayo po ang mag-provide, Panginoon, sa anniversary ng kanilang simbahan. Alam po namin, Panginoon, na si Bishop Roger Villanueva ay isang lingkod ninyo na mapagpakumbaba at nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Ganon din yung darating po na Project Elijah Missions Conference, ay amin pong pinagkakatiwala sa inyo ang libreng seminar na ito para sa mga manggagawa, para sa mga pastor, Panginoon, na gamitin ninyo ang seminar na ito upang may mga kapatiran, kapwa kami lingkod na lalo pang magmahal sa inyong gawain at magbigay, maghandog ng buhay paglilingkod para sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat hindi po kayo nagbabago kahit pa sa pabago-bagong panahon, pabago-bagong kalagayan ng tao, nananatili kayong tapat at hindi nagbabago sa amin. Panginoon, maraming salamat sa inyong kabutihan, mga biyaya na amin natatanggap. Ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. May harding mapananalangin. Kaagapay, magkarinigang muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radyo, online at dito sa Channel 185 sa Signal. Ito ay sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus.